Magandang hapon sa bawat isa. Good afternoon, saints. Makibati niyo ulit yung katabi niyo. Tayo kayo ulit, tayo ulit, tayo ulit. Kasi yung bati natin, magkakatabi lang eh. Dapat yung miikot tayong ganyan sa ano lang. Kahit yung sa ikot lang natin. Batiin niyo yung mga kasama niyo. Good afternoon. Praise God. Yan. Alam niyo, ang sarap ho na nakikita ho tayong lahat. We really love each other. Na kahit paglabas natin, hindi tayo nag-iisnaban. Tapos yung mga usher, hindi nating parang binabaliwala. Diba? Pag binati tayo, good afternoon, iba sa atin, lalakad na ganyan, parang walang pakialam. Wala, hindi tayo ganun. Di ba? We care for one another, we respect each other, and we give honor to one another. Amen? Praise God. So, purihin natin ang Panginoon Diyos, palakpakan po natin. Sa aming Ama, salamat po sa araw na ito. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At patuloy niyo kaming tulungan at turuang magmahal para sa kalwalhatian ninyo. Amen. Amen. Sige po, tayo na pong lahat ay maupo. So far, na malapit na tayo matapos sa ating pong series on love rediscovered. And umaasa po ako na marami sa atin ang natututo na sa bagay na ito. No? Hindi ko sinasabi na agad-agad makukuha natin lahat, but still, we're growing. 3 steps forward, 2 steps back. Now, tingnan natin sandali ito. No? Sa ating panahon, tinatawag nila itong love era. Hindi ko rin alam paano talaga i-pronounce yan kasi pabago-bago yung pronunciation yan. Dati, era. Ngayon, meron pa nagsabi, era. Ano ba? Hindi ko na rin alam kung ano talaga ang totoo. Pero one thing, sa atin naman, era. Okay lang? Okay, kakaintindihan naman tayo, di ba? Okay, so, sabi nila, love era ito. Pero ang problema, anong klaseng love yung ating ipinapasa? Kasi pag nanood ka ng telebisyon, kapag nag-ano ka, iba-iba yung ating nakikita tungkol sa pag-ibig. Pero sa atin, we understand that love is not really from us. Ito po ay inimbento ng Diyos because God is love. Later we will discuss that. Pero bago ako magpatuloy, pahintulutan niyo muna ikwento sa inyo ang isang pag-aaral na ginawa ng tinatawag nilang National Center for Fathering. Sino mga tatay dito? Can I see your hands? Tatay. Okay, good. Now, dito sa National Center for Fathering, pinakita ho yung kapangyarihan ng kahalagahan ng pagsasabi ng mahal nila ang kanilang anak. And alam niyo, nakakagulat sapagkat when they made an informal survey, nagtanong-tanong sila sa mga tatay, 3 to 4% lamang ang nagsasabi na yung tatay nagsasabi na mahal nila ang kanilang anak. 3 to 4% lamang. Isipin nyo, sa bawat 100 na tatay, 3 hanggang 4 lang ang nagsasabi na mahal sila ng tatay nila. Now, sino dito mga anak ng tatay niya? Walang excuse yun. Di ba? Walang magsasabi, hindi ko alam. Di ba? Imposible, alam ang putok ka sa buho. Pero ang ibig sabihin, ilan sa atin ang talagang nakarinig na laging sinasabi ng tatay natin, mahal tayo. Honestly, ako, isang beses ko lang narinig. Sa tanang buhay ng tatay ko, isang beses ko lang siya narinig na sinabi niyang mahal niya ako. Naintindihan niyo po? So, sa atin maraming ganyan. Tinanong nila, bakit ganun? Bakit hindi niyo sinasabing mahal niyo yung anak niyo? Yun nasabi. Di ba? So, kahit siguro kung buhay ang tatay ko rin, ganun din ang tatanong ko, bakit hindi mo nasasabi? Una-una, sabi nila, alam na nila yon, ba't kailangan pang sabihin? Tama? Yung iba naman, ang isip nila, lalaki lang ang ulo niyang batang yan. Hindi, malaki na ulo niyan. Lalaki lang ulo niyan, kaya ayoko sabihin. Yung iba naman, hindi naman kami ganyan sa bahay. Hindi kami sanay. Parang hindi kami sanay na magsabing, I love you. Nakuha ninyo? Kaya yung iba naman, isip nila, parang, wag na, hindi ko alam kung anong magiging reaction ng aking anak. Guys, bakit tabi mo katabi mo? Ikaw, okay lang ba sa'yo hindi ka sinasabihan ng magulang mong mahal ka? Pag-isipan nyo. Ano ang pakiramdam mo pag nasabihan ka ng magulang mong mahal ka? What do you really feel? And ngayon kung hindi nyo nararamdaman at yung mga bata, sabi nila, hindi ko narinig sa tatay ko yan. Grabe siya. Huwag tayong magalit. Okay? Kasi bagamat hindi nasasabi ng tatay, and I challenge every fathers and every parents in this auditorium, and even for those who are watching online, I challenge you, tell your children you love them as a reflection of God to them. Are you following? Bakit kamo? Ayon din sa pag-aaral nila, ito ay nagpo-foster ng encouragement,
Nagfo-foster po ng confidence, security, at nagfo-foster po ito ng kanilang sense of worth, yung value. Now, kaya ho yung mga anak na hindi secured sa pagmamahal ng magulang, naghahanap ng pag-ibig sa iba. No? Kung minsan may mga lalaki, naghahanap ng pag-ibig ng babae o kaya pag-ibig ng kapwa lalaki. Kasi nga, hindi lang mahanap yung pag-ibig ng tatay. Ganon din, mga raming anak, ganyan na nangyayari. Kaya mga kapatid, I pray na hindi yan mangyari sa atin. No? As we are studying Love Rediscovered, I pray na maintindihan natin, bakit ko ba sasayangin ang buhay ko, masira ang anak ko bigay ng Diyos sa akin yan. Kaya kung katabi niyo yung anak niyo ngayon, sabihin mo, I love you, anak. Hindi alabo mo, anak. I love you. Hindi yung alabo mo, anak. Ano ba naman? Di ba? Kasi, maniwala kasi hindi. Meron ako narinig na sabi niya, alabo. Sa takot niya magsabi, alabo. If we truly understand what love is based on the scripture, hindi tayo matatakot magsabi. Okay? Now, may tanong ako sa inyo. Squeeze. Sino ang pinakadakilang alagad sa Bible, alagad ng pag-ibig sa New Testament? Si Paul, si John, si Peter, or none of the above? Sino sasabing Paul? Pakita sa kamay. Paul. Tingnan nyo, ang sigaw kayo na sigaw, Paul, nung taas ang kamay. Natakot na naman. John. Okay, may nagtaas. Peter. Konti lang, none of the above. Tingnan nyo kayo talaga. Takot kayo mag-exam. Halatang bagsakin kayo sa school. kasi kung kayo, sanay kayong tataas kayo with confidence. Ngayon, tama o mali, huwag kayong matatakot. Yan ang isang bahagi sa gisag ng may pagmamahal, hindi siya takot. Okay ba yun? Now, alam nyo, ang sagot ay si Peter. Bakit? Kasi siya lang ang nag-request na ipag-pray ang kanyang mother-in-law. Joke lang. Hindi nyo naintindihan, no? Hindi. Mahal ko yung mother-in-law ko, ha? In every rule, there is an exemption. No? Now, joke lang naman yan. Now, so far, sa ating pag-aaral, what is love? Diba? According to Jesus, we are known by love. So what is love? If we are known by love, sabi nga sa ating dinidiin ng pag-aaral, that it is expressed in an unconditional commitment, no, towards imperfect person to seek His highest good. Tama ba? And often requires what? Sacrifice. And it's all for His glory. Yun ang ating naintindihan. And si Paul naman, sa ating pag-aaral, nakita natin that love is action. Tama po? Hindi ito basta salta ka lang na salta. Action to. Kaya nga yung mga words, the patient, kind, sa original Greek word is action. Hindi siya yung parang description. Kasi love is action. At nakita rin natin kay James na ito ay radical. No? Pag sinabi mong radical, iba to. Ito yung talagang ugat at ito yung talagang matindi. Parang pag sinabi mong radical, hindi to normal. Okay? Hindi to normal sa marami. Kasi yung kanyang kapahayagan ng pagmamahal, hindi nakasalalay kung maganda yung sitwasyon. We love people not because we are comfortable, na kahit hirap tayo, because of our love for God, kahit anong mangyari sa buhay, we will keep on loving people. Even at the expense of our own lives. No? Kahit nakapalit na yung buhay natin, magmamahal pa rin tayo. Napaka-radikal. At isa doon ay ang magsabi ng mga salitang nakakabigay buhay sa anak. Nakuha natin? Yung kausap mo yung katabi mo, nagbibigay buhay, hindi parang pang-iinsulto na lang palagi. Ang ating sa totoo lang, yung pang-iinsulto, hindi dapat yan lumalabas sa atin. At nakita naman natin last week, kay Peter, sabi nga nun, ito ay fervent or passionate. Bakit? Kasi we have a new identity. Now, yung short time, linawin na sa isip natin, hindi yung short time ng mundo to, Ito yung short time that life is short. Are you following? Kasi ako, bilang makasalanan, nung una ko narinig, short time. Ang nakaraan ko yun, Hindi ganun ang pagmamahal. Nasusundan natin. Ito ay, because time is short.
ang buhay natin maikli lang, para mabuhay pa sa galit at sama ng loob at hindi sa pagmamahal, sayang. Ang bilis ng panahon. Tignan mo si Renato, nung unang nakita ko yan dito, batang-bata pa yan. Ngayon, ilang mo, magsisenior ka na, no? Tignan mo? Ang bilis ng panahon, hindi mo... Kaya iba, nagtatanong pa yung mga tao, totoo ba yung taong si Renato na yan? Totoo yan. Nung naisilang niya, nandito na nagsimula. Ang bilis ng panahon. So, balikan natin. Sandali lang ang buhay. Pansinin nyo, hindi nyo namamalayan ang oras natin dito, di ba? Ang bilis lang. Iba sa inyo, nakatulog na. Ang bilis lang. Parang hindi mo naman, kanina okay na okay ka pa. Di ba? So, kaya makikita natin na kailangan magbitay na tayo ng genuine forgiveness. Today, we will look at love from John's perspective. Si John ang ating titignan ngayon. Ngayon, ano ba kay John ang pagmamahal? Nung binabasa natin yung passage, ilan sa inyo nagbasa ng passage kanina? Kung titignan nyo ulit, at kung kayo ay magbabasa, subukan nyong bilangin kung ilang beses sinabi yung love. Sa version niyo, it depends on the version, but sa version na ginagamit ko, New American Standard Version, updated in 1995, mga 27 times na binanggit yung love. Doon lang sa passage na binasa natin, ha? At yung word na God, ang ibig sabihin ay 21 times na binanggit. At yung word na abide ay 6 na beses. Now, hindi lang yon. Bibigyan ko po kayo ng isang bagay na maintindihan nyo about this. Yung word na love, bagamat 27 times, kasi sa Greek, ang daming klase ng Greek word ng love. Hindi lang isa. Pag sinabi nilang eros, ibig sabihin yon romantic or passionate love. Yung philia naman, ibig sabihin authentic friendship. Kapag ludus, ito yung playful, non-committal love. Pag istorge, family love. Ang dami, no? Ang dami yan. Meron pang pragma. Ito yung mga matured na expression ng pagmamahal na matagal na mag-asawa. Yung iba naman, phileo, na naririnig nyo lagi, ito yung with affection. At yung iba, mania. O yung maniac. Yung ganun ba? Hindi, totoo yun. Yung obsessive love, yung mga fatal attraction. At yung tinagamit ni John, agape. Pag sinabi agape, yung description natin, unconditional love. Unconditional commitment to seek the highest good of the person. Amazing, no? Ilang beses na inulit. Kaya in the mind of John, ang love is abiding in God. Kung nabasa natin kanina, at hindi nyo lang basta pinakikinggan si JC at binasa natin, one of the words or phrase, sinabi na, God is love. So, love is abiding in God, who is love. Are you following? Andiyan pa kayo? Hello? Good. Now, ngayon tanong ko sa inyo ganito. Confident ba kayo? Kasi if you are not confident in God's love, it's so hard to remain in His love. Kung hindi ka confident, natanong ko kayo, confident ka ba na mahal ka ni God? Katulad ng pagmamahal niya kay Paul? Katulad ng pagmamahal niya kay Jesus? Pahina ng pahina. Na? Pag-isipan niyo mabuti. Kunyari, marami sa atin, pag nagkikwento na yung mga pastor, uy, ang ganda, no? Sarap naman nung nila kay Lord. Sana all. Minsan may ganun tayo eh. Kasi minsan, pag tayo na may pangailangan, lalapit pa tayo, Pastor, pag-pray nyo naman po ako. Bakit? May ganito ang problema eh. Bakit hindi mo ipag-pray? Malapit ka kay Jesus eh. Di ba? Malakas ka sa Kanya. Kami, hindi pinakikinggan eh. Di ibig sabihin, you're not confident in God's love. Na para bagang dependent sa tao yung pagmamahal ng Diyos. You see, kaya ako sinasabi to kasi si John, he is willing to tell us to abide in God's love kasi sobrang confident siya sa Diyos sa kanyang pagmamahal. Tingnan niyo paano niya dinidescribe ang sarili niya sa sarili niyang sulat sa gospel. Halimbawa, sabi daw, when Jesus then saw his mother and the disciple whom he loved. Sino tinutukoy niya? Sarili niya. Siya naman nagsulat niyan. Di ba? Siya naman nagsulat niyan. O, ito pa. So she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved. Di ba? Amazing na every time he described about himself, anong description niya? Yung mahal ni Jesus. Ito pa sinabi niya.
Therefore, that disciple whom Jesus loved said to Peter, paulit-ulit, no? Then si Peter din, nung nagkano sabi niya ganun. And Peter turning around saw the disciple whom Jesus loved. He was referring to himself. Kung sakali kung kayo po ay magsusulat, ano ba sasabi niya? Tungkol sa inyo, ay yung paborito ni Jesus. Masasabi niyo ba yon? Hindi siguro. So-so lang. Di ba? Ano ba sabi? Ay, yung mahal na mahal ni Jesus. Kaya, make confident ka whenever you come to God, in prayer, in fellowship, hindi yung para tayong kawawang-kawawa na as if nobody cares for us. Kaya yung maraming tao na parang victimize, ang victim mentality na para silang laging inaapi, hindi sila secured sa pagmamahal ng Diyos. Are you following? Kunyari kayo po ay parang niloloko ng asawa ninyo, pero kung secured ka sa pagmamahal ng Diyos, Lord, yari siya. Kasi you are my best friend. Do you think pag best friend mo si Jesus, hindi ka niya ipagtatanggol? Pag-isipan nyo. Hindi na yung parang hahanap ka ng kakampi. Alam mo ba yan? Yan? Grabe yan. Tayo kampe ha. Tapos sabi niya, kakalat na naman yan. Pag ikaw naghahanap ka pa ng kakampi, hindi ka secured sa pag-ibig ng Diyos. Hello? Kasi kung secured ka sa pag-ibig ng Diyos, kahit anong sabihin ng tao laban sa'yo, ang kapanatagan mo na kay Jesus because Jesus loves me. Period. Nagkakaintindihan? Kaya napaka-importante nun. We can only abide in the love of God if we are secured in His love. Kaya, nawa, yan po ang ating maranasan. So when we say love is abiding in God, kailangan maliwanag po sa atin ito. Ano ang source ng love na ito? Paano ito pinapakita? At paano manatili? Diba? Paano manatili? Kasi pag hindi natin nasagot ito, mahirap itong pangatlo. Are you following? Kaya nga, ang memory verse natin, we love because He first loved us. 1 John 4:19. Sabay-sabay tayo. We love because He first loved us. 1 John 4:19. Now, napansin niyo po ba na walang object ito? Kasi in some translation, we love Him because He first loved us. Sa original, wala yung Him. Bakit? We love Him and others because He first loved us. That's the idea. Nagkakaintindihan tayo. Kaya pag inisip niyo yung structure, ganito yan. Merong horizontal, yung beam. Imagine a building na walang horizontal structure. Sira agad yan. Imagine din a building without a vertical structure. Puro vertical lang, puro kaigad lang, walang horizontal. Yari yan. Kung puro naman horizontal, walang vertical, wala din yan. Disaster din yan. Kaya it must be vertical and horizontal. Are you following? Kaya yung pagmamahal sa Diyos, we love Him and you or others because He first loved us. Okay tayo? Okay pa tayo? Okay, good. So, let's start. Source of love. Ano bang ibig sabihin nito? Sa 1 John 4:7, look at the words. Beloved, let us love one another. Why? Because love is from God. Ano sinasabi niya? Yung pag-ibig na totoo nanggagaling sa Diyos. Okay? Kaya hindi yan galing sa atin. Kasi kung sa atin yan, ganito yan. Yan pa, igaganti mo sa pagmamahal na pinakita ko sa iyo. Kapal ng... Hindi ako natulog para sa message at natulugan mo ko. Parang gano'n, di ba? Yun yung makasariling pag-ibig. Pero if it is come from God, bakit ka magre-reklamo? Kaya a person who loves that comes from God does not seek anything in return. Hello? Kaya malalaman nyo to, over time, may experience nyo to. Ganito ha. Halimbawa, tumulong kayo. Okay, masaya kayo. Masaya tayong tumulong. Mamayang konti, nung time na ikaw nangangailangan, yung mga tumulong, hindi ka pinapansin. Ang mga kwentuhan, ganito, grabe siya. Nung nangangailangan, sa akin lumalapit, tinutulungan ko. Ngayon ako na, naku, wala man lang tumutulong sa akin. Ano ibig sabihin nun? That love is not pure. Because nakatingin tayo, kaya ginawa natin yung kay God natin ginawa yun. Tama ba? Tama ba?
Kaya, ibig sabihin, that love must come from God. Yes, we are still capable of showing or demonstrate God-type love. Kasi we are created in His image. Pero, hindi natin ma-enjoy yung love na yon if that love does not come from God. Nagkakaintindihan? O, tuloy pa tayo. Ano pa sabi niya? And everyone who loves is born of God. So, madalit salita, it requires a new birth. It requires a God nature para ma-express yung love na ito. Kasi lahat tayo, selfish tayo. Selfish tayo, wala yung pure love. Ang hirap gawin yan. Selfish tayong tao. Gusto natin tayo laging una, tayo laging sentro, tayo lagi ang magaling. Laging ganun tayo. Yun ang normal. Kahit sa panag-aaway ang mag-asawa, di ba, pag ikaw lagi ang tama, kahit na ikaw yung may tama. Tama? O, tama, puro tama yan. Kasi nga, kaya kailangan tayong maisilang sa nature ng Diyos kasi hindi lang yon. Maaring Christian ka na, pero bakit di pa rin ako talagang sapat na nagmamahal? Kasi, and knows God. May karagdagan eh. Yung word na know, ang ibig sabihin niyan, close. Hindi yung kilala mo about God. Close kayo ni God. Kasi kung hindi kayo close ni God, naku, hindi nyo kakayanin. Trust me. Kunyari, kunyari kami dalawang mag-asawa, hindi nagkaintindihan. Pag di kami nagkakaintindihan, ako, ang normal kong ugali, violente akong tao noon. Noon, hindi pa ako Christian. Kaya tinanong ako ng asawa ko, nakwento ko na sa inyo to, paano kung hindi tayo Christian? Sabi ko, nakakulong na ako. Ay, bakit naman? Napatay kita. Si violente akong tao. Kaya sa grasya ng Diyos, diligtas kami ng Panginoon Diyos, di ba? So, sa madalit salita, kung ako lang masusunod kapag ako naiinis, di wala na. Putol niya ang usapan. Pero dahil may Diyos and close ka kay God, mahiyang makipag-usap kay God. God, asawa ko Anong asawa ka dyan? Di ba sabi ko mahalin mo yan? Bakit mo hindi siya, kakausapin? Close kayo, di ba? Lord, ang hirap Kaya nga, tutulungan naman kita Sige na, yakapin mo na. Masasakal ko to close kayo, di ba? Yakapin mo. Mahal ko yan Lord, di ko nararamdaman. Hindi kailangan yung pakiramdam, kailangan mo sumunod. Because love is from me. Okay. Love you. Naintindihan nyo na. Hello? Kasi gagaling kay God yan Kung hindi ka ka-close kay God, I'm telling you, pagka may bobanat sa'yo, parang gusto mo sapakin din. Di ba? Pag sinabihan ko, ang pangit ng mamang yan. Ano? Ano sabi mo? Ha? Di ba? Ganun ka kagad. Pero kung kay close, Lord, sabi niya, pangit daw ako. Oo naman Close kayo Hindi ka nasasama loob. Pero hindi ibig sabihin, pangit ka sa pananaw nila, pangit ka na. Ako naglikha sa'yo, wala akong nilikhang pangit. Ayos ba yan? O, di ba napapanatag ang puso mo? Tapos kami, at least close kami. Kaya yun ang sinasabi ni God dito. Itong nature ng love na to, mayroong kang dapat, nature ng Diyos, at the same time, close ka kay God. Kaya mapapansin niyo, pag di tayo close kay God, ang dali nating mag-init ang ulo. O, di ba? Kalipitin mo katabi mo. Parang mainit na ulo mo. Baka hindi ka close kay God, di ba? So, ano mo kagad? Kasi pag hindi ka, ang hirap. Kasi nga, lagi nakikita natin, sarili natin, hindi si God. So, yun ang unang-una na maintindihan natin. Kaya naman, sabi ng Panginoon, the one who does not love, does not know God. Hindi ang close. Pag hindi yan mahal ka, hindi niya, wala siyang pagkakilanlan sa Diyos, wala siyang relasyon sa Diyos, wala siyang ugnayan sa Diyos. Sabi niya, for God is love. You cannot separate love from God. If you belong to God, for sure you will love. Hindi pa pwedeng hindi. Because God is love. Kaya ang tanong ng tao, why will you command us to love one another if it is our inherent nature now as Christians to love? Kumbaga, we could not help ourselves but love. Kasi yun ang nature ng Diyos sa atin Tama ba? Ba't uutusan pa tayo? Kasi yun ang isang bagay na maaalala sa atin,
Yun na ang kapangyarihang meron sa'yo. Parang si Spider-Man, bagamat ito ay fictional character, kumbaga nung kinagat na siya ng gagamba, meron na siyang kakayanan. Pero hindi niya alam gamitin. Hindi niya alam paano gamitin yung kapangyarihan yan. Hanggang sa kanyang sasanayin. Ganon din tayo. Sa isip natin, hindi ko kaya magmahal. Ang labong tao yan, hindi ko kaya. Hindi kaya mo. Kung alam mo lang kung sino nasa sa'yo. Kaya love one another. I'm telling you this, do it. Kasi you can do it by my grace, by my power, by my spirit. Nagkakaintindihan tayo. Bakit utusan niya pa yung mga hindi Christian magmahal? Just to remind them, they need God. Okay? Okay tayo? Ngayon, kung hindi pa rin naintindihan, nakakita na kayo ng bata, capable of walking. Gumagapang na ganyan. Di ba? Sabi yan, Renato. Di ba? Pangalan niya pa na Rene Boy. Rene Boy, walk, Rene Boy. Di ba? Yung bata, come, walk. Di ba? Ganyan. Kaya niya nang maglakad, pero hindi niya makita hanggat hindi niya ginagawa. Tapos nung naglalakad siya, tumatakbo na. Di ba? Parang, yes, kasi nandyan na sa nature mo to walk. Kaya I just need to remind you of what you are able to do because of the power of God. Are you following? Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan dahil kasama mo si God. Pag hindi mo kaya, baka wala ka kay God. Lapit ka sa Kanya. Lapit ka sa Kanya. Yun ang sinasabi ng Lord. Kaya itong God is love, amazing, no? God is powerful, but He was never been defined as power. Hindi sinabi, God is power. God is love. God is all-knowing. Pero hindi sinabi, God is omniscient. Hindi. Ang sabi lang, God is love. Bakit? Kasi kaya, dinefine siya. Yeah, just the very essence of God. Yung kanyang holiness, yung kanyang sovereignty, lahat yon exercise because of who He is. Love. Kaya if anything may nangyayari sa'yo na hindi mo nagugustuhan, remember this, God is love. Bakit? Ibig sabihin, para ang sakit na nangyayari in God's sovereignty, nahihirapan ako sa pinagdadaanan ko. God never allowed anything na hindi motivated by love. Okay tayo? Kaya, huwag kang malungkot, huwag kang matakot. Ano man pinagdadaanan mo, mahal ako ng Lord. Alam niya kung bakit niya ito inalaw. Mahal ako ng Lord. Kaya I will abide in His love kasi alam niya what's best for me. Because God is love. Ang sarap, no? At hindi lang yun. Alam niyo ba, from eternity past, to appreciate the manifestation of God's love, from eternity past to eternity future, yung love na yan, in-exercise na yan. Hindi niya kinreate yung tao dahil uhaw siya sa pagmamahal. Hindi. That proves yung triunity ng Diyos. God reveals Himself, the Father. He also tells the Son, who is distinct from the Father, to be God. And the Holy Spirit, distinct from the Son and from the Father, to be God. Ni-reveal yan sa Scripture. Kasi God is love. Paano natin laman? Sample. Father, sabi ni Jesus in His prayer, the priestly prayer of Jesus before He was crucified. Father, I desire, gusto ko po, na lahat ng mga binigay mo sa akin ay maging kasama ko. Kung saan ako, doon din sila para makita nila ang aking kalwalhatian. Na binigay mo sa akin dahil, look at the words, minahal mo ako bago pa itaguyod ang mundo. Nakuha niyo, bago pa likhain ang anumang bagay, mahal mo na ako. So from eternity past, mahal na siya ni God. Kumbaga nagmamahalan na silang mag-ama. He is different from the Father, distinct from the Father, but He is of the same nature with the glory that He has, parang in His nature. Amazing, no? Nasusundan niyo ba ako? Now, tingnan niyo pa. Kaya naman, sabi ni Lord, kaya naman nagkatawang tao si Jesus. Kaya pag naintindihan niyo to, ito yon. Sabi niya, by this the love of God was manifested in us. Dahil sa pagkakatawang tao ni Jesus, naipakita ang pagmamahal ng Diyos. Pag tumingin ka sa creation, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos, ang katalinuhan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos. Pero because of Jesus, nakita natin ang pag-ibig ng Diyos. Naunawaan po? Now, tuloy tayo. And sabi niya, that God has sent His only begotten Son into the world so that we might live through Him. Anong sabi niya?
Kasi, para maintindihan natin, we were separated from God. Since we were separated from God, hindi na tayo mabubuhay para sa Diyos. Kaya we will always live in hatred. At yung hatred, mamaya papaliwanag ko sa inyo ano ibig sabihin ng hatred. Hindi yung hatred na naintindihan natin. Mas malalim pa dyan. Mamaya papaliwanag ko, basta wag ka lang matulog, okay? So ito, yung hatred na sabi niya, yan ang buhay natin. Lagi na lang tayong nasasaktan. Lagi na tayong na-frustrate. Lagi na tayong parang bigong-bigo sa pakiramdam. Kasi sabi ng Lord, I want you to live through me. Kasi pag nabuhay ka kasama ko, you will live in eternity. Pag sinabi mong eternity, it is not only about walang katapusan. Gusto mo ba yung buhay mo ngayon na walang katapusan? Hindi. Galit na galit? Hindi. Ayaw natin yung buhay natin ganito na walang katapusan. Kaya pag sinabi ng Lord na eternity, ibig sabihin yung katapusan na yun, worth the eternity. Yung bang buhay na ayaw mo nang tumigil sa sobrang ganda. Nagkakaintindihan tayo. Ngayon, yun ang sinasabi na, kaya we want life through Him. Makasama natin siya, makita natin, mabuhay tayo para sa Kanya. Now, itong continuation niyan. In this is love. At dito yung pagmamahal. Hindi dahil mahal natin si God, kundi mahal niya tayo at ibinigay niya ang Kanyang anak para maging yung word na propitiation, kabayaran sa ating mga pagkakasala. Now, yung word na propitiation, hindi maintindihan ng maraming tao kasi hindi lang maubos maisip. Anong ibig sabihin nun? Parang ganito. Sa simpleng karanasan natin, na kung saan hindi natin alam na meron palang ganon sa totoong senaryo sa langit. Sa lupa, meron tayong konting idea, nakala natin, tama. Pero kinokopya lang, ini-imitate lang ng demonyo. Sample. Sino sa inyo nagpapadugo pag nagtatayo ng bahay? Na-experience ba yun? Oh, mag-construct tayo ng tulay. Magkatay tayo ng manok. Para rin dugo. Di ba? Bakit? Para hindi magalit ang mga engkanto. Nakuha nyo? Hindi nyo alam? Pag tinatayo yung bahay, hindi nyo rin alam, no? Kaya yung kinain yung manok, yun eh. Tinatayo yung bahay. Now, anong punto doon? Kasi ang idea nila, there is a God who is wrathful. Na kailangan mahupa yung galit niya, kaya kailangan mag-offer ng dugo. So in the Old Testament, tinuro ni God yan. Sabi niya, He is the atonement. Yung tupa, yung ox, kakatayan yung dugo, i-sprinkle para mapatawad ka at makapasok ka sa Holy of Holies. Hindi pa ikaw yon, merong magre-represent sa'yo, yung high priest. Nasusundan natin. Ganon din tayo. So, hindi tayo makalapit sa Diyos. Pero, sabi niya, because of Jesus, siya yung naging propitiation for sin. Kaya hindi mo ma-appreciate yung love na hindi mo na-appreciate yung wrath ng Diyos. To many of us, sabi natin, oh, God is gracious, He loves me so much. Teka muna, hindi mo alam ang ibig sabihin yan. Hanggat naintindihan mong wrathful ang Diyos. Yung wrath, hindi lang basta angry. Poot. Hindi lang siya galit. Sobrang galit. Sobrang galit sa kasalanan, sobrang galit sa kalikuan, sobrang galit sa mga kasamaan dahil yan ang nature ng love. Hindi siya natutuwa sa mabuti. Sa hindi mabuti, sorry. Natutuwa siya sa mabuti, hindi siya natutuwa sa hindi mabuti. Sa madaling salita, ayaw ng Diyos yun. Anything that is against God, galit si God dyan. Kaya tingnan nyo ha, kasi minsan tayo masyado tayong parang, yeah, God is loving. Kasi masentimiento pa, iyak-iyak. Tapos hindi mo tayo sumusunod sa Diyos. Hindi mo naintindihan. Tingnan nyo ha, sample. Sa Nahum 1:7, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble. And He knows those who take refuge in Him. Alam ko yung mga nagpapasakop at sumisilong sa akin. Alam ko, and God is good. Ang sabi niya? Siya ang magiging, parang masasandalan, stronghold, mapapanghawakan mo in the day of trouble. Pero bago niya sinabi yan, tandaan niyo muna, ito yung mga nagpapasakop sa Diyos. Bago niya sinabi yan, sa verse 2, ito sabi niya, a jealous and avenging God is the Lord. Siya ay mapaghiganti na Diyos. Sabi niya, avenging and wrathful. Punong-puno ng poot. Sabi niya, the Lord takes vengeance on His adversaries. May kaaway pala si God. Lahat ng hindi nagpapasakop kay God, kaaway ni God. Nagkakanin din tayo. Kaya ang lungkot, maraming nagsasabi, they follow God, hindi man alam ano gusto ng Diyos. Alam nila yung gusto ng reliyon, pero hindi nila alam ang gusto ng Diyos. Magkaiba yun. Nagkakanin yan. Kaya sabi niya, and He reserves wrath
for His enemies. Nire-reserva niya yon. Kasi ang Diyos is slow to anger. Tingnan niyo ha. Sabi niya rito, the Lord is slow to anger. Hindi niya agad ipapahayag yan sa'yo. Aantahin ka niya. Kasi magbibigay pa rin siya. Because of His grace, nag-iintay siya na magbago ka pa at mag-repent. Pero kung ayaw mo, nagmatigas ka talaga, aantayin mo yung araw ng revelation of His wrath, the final judgment. Are you following? Hindi ko muna didetalyahan yan, pero papakita ko lang sa inyo yung overview. And the Lord will by no means leave the guilty unpunished. Hindi makakalusot. Walang yung mga guilty na makakalusot, sabi niya. In whirlwind and storms in His ways, and clouds are the dust beneath His feet. Now listen to this. Who can stand before His indignation? Sino makakatayo sa galit ng Diyos? Sino? Who can endure? Sabi niya, the burning of His anger. Sino makakatayo dyan? Sino makakatagal dyan? His wrath is poured out like fire. Talagang apoy. Hindi birong apoy ito ha. Ewan ko kung nakakita na kayo yung sa acetylene, yung talagang tumutunaw na parang tumutulaw ng bakal. Isipin nyo, ibubuhos ng Diyos yung kanyang galit na ganyan. And the rocks are broken by Him. Biro niya, pati bato, kayang basagin ng init na yan. Nakikita nyo ba? Now, sa Revelation, mangyayari din yan, ipapakita din yan. Sabi niya, kahit makapangyarihan ka pa, minsan kasi mga hari akala lang, mayayabang sila, makapangyarihan sila, hindi lang naintindihan. Kung mga hari nga, ganito na, di lalo na tayo mga maliliit. Sabi niya, the kings of the earth, and the great men, and the commanders, and the rich, and the strong, and every slave and free man, hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains. Nagtatago sila sa mga kuweba. Bakit? And they said to the mountains and to the rocks, fall on us, and hide us from the presence of Him who sits on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come, and who is able to stand? Pag dumating na yung final judgment, sino makakatayo dyan? Now, imagine niyo mga dakilang tao, sasabihin na sa mas mabuti pang malaglag na lang kayo sa amin. Sino pa naman ang gusto malaglagan ng bato mula sa mga bundok ng landslide? Hindi natin gugustuhin yun. Pero dahil sa tindi ng galit ng Diyos, mas mabuti pa yun kaysa makita yung galit ng Diyos. So, yun ang sinasabi ni God. He is a wrathful God against those people who never seek refuge in Him. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kasi hindi pa natin lubusang naintindihan, kaya sabi ng Lord, kaya ako na sinasabi sa inyo to. Huwag kayong magpapakasiguro, basta nakikinig kayo. Test yung context ng 1 John 4. Do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. Parang, no, cool lang kayo, enjoy lang kayo. God will bless you tremendously, and God will give you money, will give you richness. Well, okay yan. Pero ang tanong, paano kung kaharap mo na si God? If you cannot even be confident in His love now, paano na pagkaharap na natin siya? Nakuha niyo po? Kaya hindi binibiro kasi ito sabi niya. So anong test? One of the tests na binigay niya, especially in this passage, by this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come into the flesh is from God. Yung kinikilala mo na si Jesus, nagkatawang tao, bilang tagapagligtas. Galing sa Diyos yan. Kasi yung context yan, maraming tao, di sila naniniwala that Jesus came from God. Kasi isip nila, hindi siya pwede maging tao kasi yung flesh is evil. Nakuha niya? Pero hindi, sabi niya, hindi. Tapos ito pa sabi niya, and every spirit that does not confess Jesus, hindi na inaamin si Jesus ang kanilang tagapagligtas. Sabi niya, hindi yan sa Diyos. This is the spirit of the Antichrist, of which you have heard that it is coming, and now it is already in the world. Wow. Now, itong ginawa ng Diyos. Ito yung nature ng Diyos. He is wrathful, but He is love. Paano niya yung gagawin? He is just, pero He is love. Paano niya marereconcile yun? Kaya nga, Jesus is the propitiation. Yung kanyang anak, now imagine this. Ito talagang mind-boggling to. Pag-isipan niyo mabuti. Itong si Jesus, my only son, my beloved son, in whom I am well pleased. Sobrang mahal ko itong anak ko. Sobrang saya ko sa anak ko. From eternity past, magkasama na kami. To eternity future, magkasama kami. Pero i-give up ko siya para sa iyo, Renato.
I-give up ko siya para sa'yo, kaibigan. Anong pangalan mo? Darwin. I-give up ko siya para sa'yo, yung naka-green. Anong pangalan mo? Mark. Biruin mo, tama bang palitan yan? Lord, naintindihan mo ba? Yan si Mark, yan si Renato, yan si... Erwin. Tama ba? Darwin. Mali-mali pa ako, nakakahiya. Diba? Darwin. Lord, magiging kapalit. Yan yung mga suwail. Yan yung mga humiwalay sa'yo. Yung mga hindi sumusunod sa'yo. Lord, tama bang palitan yan? Pero sabi niya, Lord, I am willing to give up the most precious person in my life just for you to be with me in eternity. That's the love of God. That's what it means, the propitiation of sin. Kaya pag inaisip ko yun, Lord, ang kapal ng mukha ko, parang hindi sumunod sa'yo. Ang kapal ng mukha ko na hindi ako lumapit sa'yo. Ang kapal ng mukha ko na hindi ako magmahal sa'yo. Ang kapal ng mukha ko na mabuhay ako sa sarili kong paraan. Sobrang binigay mo sa akin. Kaya nga, si Paul naintindihan niya ito eh. Ano sabi ni Paul? But God demonstrated His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God. Through Him, wala na, ligtas na tayo sa galit at poot ng Diyos. Dahil kay Jesus. Kasi sabi niya, for if while we were enemies, kaaway tayo ng Diyos, we were reconciled to God, bati na tayo with God because of the death of Jesus Christ. Much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Kung namatay na si Jesus, buhay ka ngayon, ligtas ka dahil sa buhay ni Jesus. And sabi niya, and not only this, but we also exalt, as in let's celebrate in God through our Lord Jesus Christ, through whom we we are saved. And sabi dito, therefore, just as through one man is entered into the world, and death through sin, so death spread to all men because all sinned. Ano sasabi niya? The only hope that you and I have is Jesus Christ, who died for us. The very manifestation of God's love. Kaya ang hirap imaginein na kapag may nagkamali sa atin, tayo ang nasaktan na hindi natin paabutan ng pagmamahal ng Diyos. Kasi kung naintindihan mo yung wrath at naintindihan mo yung naging kabayaran, wala tayong karapatang hindi magmahal. Are you following? Kasi si God mismo, He expressed His love towards us. Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only Son. Kaya naman mga asawang lalaki, si Jesus yung manifestation ng love. Kaya lahat ng pagmamahal natin, wag natin yung sinasabi natin, binigay ko na gusto mo ano pa ba? Hindi. Measure it with the love of Jesus. Husbands, love your wives just as Christ loved the church, that He gave Himself up for her. Yun ang sukatan. Mga anak, ang sukatan, mahal ko si daddy, pero hindi niya binibigay gusto ko. Hindi. Mahal mo si daddy, hindi yung binibigay ni daddy mo. Ang sabi ng Lord, honor thy father and thy mother. Hello? Andiyan pa tayo? Mga babae, kasi asawa ko paano naman ako yan? Submit to your husband as unto the Lord. If you truly understand that love, wala tayong karapatan sabihin, hindi ako makasunod dyan sa asawa ko. Bruhoy! Di ba? Walang ganon. Lord, tasabit ako dahil sa'yo. At kayo nang bahalang pumugot sa ulo ng asawa ko. Naintindihan ibig sabihin? Kasi ang Diyos mas makapangyarihan Kaya, ibig sabihin, nagtitiwala tayo sa Panginoon Diyos. Now, kaya naman, pagka hindi natin kaya magmahal, lapit tayo sa Diyos. Kasi siya yung love Siya yung source ng love. Hindi ko sinasabing lagi tayong in love Maraming pagkakataon, hindi tayo in love in terms of feelings. Pero hindi natin kaya even to follow. Kaya kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kaya naalala ko yung Indian chief. Lagi siyang sabi, Lord Jesus, help me. Kasi patayan ng mga Indian chief. Pero ito, hindi. Susunod kay Jesus, sabi ng kaibigan niya, ba't ka tawag kay Jesus? Hindi siya sumagot. Mamaya, kumuha siya ng caterpillar. Nilagay niya sa sahig. Tapos inapuyan niya yung paligid. Nung wala na, helpless na yung caterpillar, ikot ang ikot. Napabilis pa yung ikot niya Yung una, bagal-bagal, buwagan siya. Bilis! Tapos nung hindi na, wala na siyang mapupuntahan. Kasi apoy na all over the place. Bigla siyang tumayo. Ganyan. Matayo. Nakakita ng caterpillar, matayo, no? Bakit? Because its only hope
is someone upward. Kaya naman, kinakita ng chief yung kanyang daliri, pumunta doon, pumulupot yung caterpillar. What God is saying to us is this: kapag feeling mo parang wala na, I cannot express love anymore, but love is from God. Go up and ask God's power to envelope you and cause you to love. Amen? Kasi it's not about us. The source is God. So we can now show God's love. Ipakita na natin. Wala natin dahilan hindi magpakita. Minsan, napansin niyo ba? Minsan babatiin niyo. Kasi sabi ni Pastor, batiin daw. Hello. Parang ang sinabi, hello ka. Hello ka dyan. Ay, yabang ng mamang yun. Tatandaan mo na yung mukha. Ayun, nami-memorize yung mukha. Hindi ko na yan babatiin ulit. Hindi, walang ganun. Kasi kung tayo, hindi natin kakayanin. Pero again, as we are close to God, babatiin natin. Kasi ang inisdab nila, hindi ikaw, si God. Okay ba yan? Naintindihan natin? Mahirap ata kaya, ba't sinasabi itong show God's love? Hindi madali. Lalo kung hindi ka binabayaran ng utang. Niloko ka. O kaya naman, inisahan ka. Hindi ata madali. Pero yun ang totoong love. Kasi ang love, kung magaganda lahat, hindi mo matetest yung love eh. Matetest mo yung love pag negatibo yung dumarating sa'yo. Okay ba yan? Okay, tingnan natin. Sabi ni Lord, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. So inuutos si God, magmahal ka na ngayon. Kung alam mo yung mahal na kita, secured ka sa pagmamahal ko, time for you to love. Huwag mo nang isipin yung kapalit, kasi secured ka na sa akin eh. Tama ba? Secured ka na sa akin. Bakit ka pa maghanap ng kapalit? Secured ka na sa akin. Kung baka kung sapat na ako sa'yo, di ba hindi ka suklian na maganda? Kasi sobra-sobra na si God sa akin eh. Hahanapin ko pa yung sukli niya. Wala yan. Kung baka binigyan na ako ng 1 milyon ni God eh. Tapos hingi pa ako ng sukli ng 10 piso. Wag na. Late ng 10 piso. Milyon-milyon ang binigay ni God eh. Nakuha ninyo? Andiyan pa ba kayo? Di ba? Yan ang sinasabi ni God. Natuloy tayo ngayon. Sabi niya, no one, look at the words. Unang-una, we love out of our gratitude to God. Kaya, now that we know God loves us, magmahal tayo. At ang sunod, marami. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us and His love is perfected in us. Ano sinasabi ni John? Ang daming nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos. And they could not find it until they see us loving one another. Paano na nagagawa yan? Ang nagmamahalan sila doon. Paano nagagawa yan? Paglabas ng service, putang sasaya ng mga taong ito. Pagdating sa parking, nagbibigayan. Hindi yung, doon, nagbibigayan sila. Salitan lang naman eh. Hindi mo kailangan na lahat na sila gano'n. Dito na ako habang buhay. Hintay ko sila lahat maubos. Hindi. Kung lahat nagbibigayan, salitan lang, di ba? Hindi yung, magigit-gitan pa hanggang sa nag-kiss. Love one another with a holy kiss. Patay! Mali na naman! Mali, hindi ganon. Di ba? Magbigayan lang. Hindi, huwag mo nang pahirapan pa. Yung iba, hindi pa inuungos na ganyan. Pinapahirapan mo pa. Huwag mo nang pahirapan. Magbigayan na lang. Hindi, sabi ng isa, hindi man ako yun eh, yung Grab driver. Okay lang, mag-excuse ka na hanggang gusto mo. But you know your heart. Are you following? Kasi sabi ni Lord, ang dami hindi nakakaalam pa paano magmahalan. Kaya tayo yung example. Kaya alam niyo ba, sa New Testament, yung mga Christians, ang daming nagiging Christian dahil sa pagmamahalan sa isa't isa. Tingnan niyo sa Acts. They were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Ano napansin niyo? Because of the love of God, they love learning from the apostles. They love knowing God more. At ito pa, talagang teaching, fellowshipping, hindi sila napapagod mag-fellowship. Kasi minsan, ayoko nang matin yung D-group na yun. Kakatamad, wala naman akong tututunan doon. Hindi ako nandun para matuto. Nandun ako para magmahal. Nakukuha nyo? Tuloy tayo. Sabi niya, breaking of bread into prayer. Nagpe-pray pa for one another. Kasi when they love each other. Hindi lang yon. And all those who had believed, lahat ng naniwala, lahat ng nagpasakop sa Jesus, were together and had all things in common. Wow!
Paano nangyari yun? And they began selling their property and possessions and were sharing them with all as anyone might have need. Wala nang nangangailangan na sinishare na properties. Hingap nga tayo. Pag niyaya mo sa D-group, hindi nga makapunta dahil busy. Hindi mo mabigay yung oras Property pa? Hindi naman nire-require ni Lord na ibigay mo yung property mo, no? Ang sinasabi lang ng Lord, if you love, you're willing to leave your own comfort zone. Diba kasi you love How can you experience yung love ng malaking ganito kung hindi sa D-group? Tama ba ako? Bakit? Ganun naman ang ginawa nila Tingnan nyo. Day by day, o araw-araw hindi lang linggo. Continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house. Every day by day, they were taking their meals together. Ang saya sila nagkakain sa sabay-sabay. Di ba? Hindi sila nahihiya magdala ng mga pagkain. Dito, marami sa atin, hindi nahihiya magdala, hindi nagdadala, nahihiya Kasi baka hindi masarap. Pero hindi nahihiya mag-uwi. Parang hindi maganda. Pero okay lang, mag-uwi ka kung yan talaga pagkain mo. Pero hindi naman kita buhusgahan dyan. Ang problema lang, we must be willing to share. And sabi niya, look at the words. With gladness and sincerity of heart. Sobrang saya pa nila. Hindi yung kakain. Tingnan mo itong kumain ng lakas. Hindi na tayo tinirahan. Ang kapal nito, hindi na nga nagdala. Kain pa ng kain. Wala nang ganon. Dapat nga masaya ka, kumakain siya. Siguro, dito lang siya nakakakain talaga. Praise God, dito siya nabubusog. And daily yan, day by day. At least nasusurvive niya na, di ba? Pero masaya ka, with sincerity of heart. Look at the words, praising God and having favor. Look at the words, look at the effect. Having favor with all the people. Yung mga tao tuwang-tuwa. Iba sila. And the Lord was adding to their numbers, day by day, those who were being saved. Imagine, because of the testimony of love, many are getting saved. Marami nakakapunta sa langit for eternity because of love. Di ba ang sarap nun? Wala nang pagkukunwari. Ang sarap ng buhay na nasa D-group na yung you can act and you can speak na walang judgment kahit kanino. Yung iba kaya natatakot, feeling lang, i-judge ako dito Subukan mo muna. Kung ginudge ka, sumbong mo sa amin. I-judge natin. Pero sa totoo lang, walang ganun. Kung ikaw hindi ka nagja-judge, problema niya na kung nagja-judge sila. Ang mahalaga, you love. Not asking for love, but you give love. Are you following? Tuloy tayo. Nasabi ganon. Kaya panoorin natin yung sharing ni Paul, Sharing ni Paul para maintindihan pa natin how to apply this, loving one another. Okay po? So panoorin po natin si Paul Tanchi. In February 19, I attended a wedding of 2 volunteers from the sports ministry, Asti and Cams. These guys, they had met each other before the sports ministry, but Asti became a committed follower of Christ in one of those retreats. He got baptized. In one of those retreats for the singles, these people who were part of that retreat served in another retreat for children. In the wedding, I didn't realize I'm wearing the same jacket. Maybe it's because I only have a few jackets. But in that same wedding, these amazing girls, 1, 2, 3, 4, 5, and some of you are the parents. The parents sit somewhere over there. They became a small group through CAMS. CAMS was their huddle coach, was their coach in the retreat. And it's amazing to see them. They're all there. They love the Lord. They're growing. And they're so excited to serve for, these girls are 15, 16-year-olds. So I said, hey, can you guys serve the 12-year-olds? They're like, count me in. We're in. So they're gonna now help serve 12-year-olds. And guess what happens? That can become a small group. These 2 young men, Lyle, I'll say their names, Lyle and James, they're just turning 18 years old. But they have been going to the sports camp for 2 years. They are phenomenal swimmers, like national team level. They're so good at swimming. But these 2 boys understand God loves them and they want to love others. They are mounting their own sports camp in Zambales this year. These young men are organizing the sports camp for Zambales. What's my point? Guys, when you have fear,
It inhibits you from doing what God has called you to do. Understand your identity in Christ. My daughter, I asked her, I said, what is one of the best things I've ever been able to share with you? She said, Dad, when you help me understand that my identity is I am a daughter of Jesus. I'm a daughter of God. That is who I am. I'm not a volleyball player. I'm not a student. I don't get my identity from my grades, from what my friends think, until you and I really know who you are in Christ. And that's what 1 John tells us. You are loved. So love others. Get involved. Take a picture of this. If you want to help out with the single sports camp, you can also go down and sign up at the booth. You can send it to your friends. Send it to people who don't know Christ, because we try to usually use it as, again, like a laboratory to help people come to know Christ. So that's April 19 to 21. Praise God. Oh, nakita nyo ang edad niya, 19 to 40 Kaya pwede kayo lahat. Diba? Alam kong bata pa kayong lahat Di ba? Dati Raquel, 40 ka lang, no? Diba? Anyway, balik na tayo dito. So, hindi ibig sabihin na kapag nagmamahal tayong ganito, nagmamahalan, walang matutuwa lahat ng tao sa atin. Hindi yung totoo yun. Some people will hate us. No? Kaya sabi ng Bible, do not be surprised, brethren, if the world hates you. Okay ba yan? Huwag kayo magulat. Di lahat matutuwa. We know that we have passed out of death into life because we love the brethren. He who does not love abides in death. Kaya pag hindi ka nagmamahal, alam mo na baka di mo pa naintindihan yung kaligtasan ng Diyos. Okay? Hindi mo naintindihan kasi imposibleng may buhay ka na Now, ito pong amazing. Paano ba magmahal? Remember this Everyone who hates his brother is a murderer. Ano ba yung hate? Now, sabi dito, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. We know love by this, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Now, tanong ko sa inyo, tingnan niyo katabi niyo. Tingnan niyo. Lalo na hindi niyo kamag-anak. Handa ka bang mamatay para sa taong yan? Tingnan niyo, hindi niyo nga matignan Paano ka mamamatay para dyan? Parang ayaw mo tingnan, mapapatay ko ito Yeah. Tapos iba naman, mukhang patay na po Hindi, tulog lang yan. Ano ka ba? Tulog lang yan. No. Tingnan niyo ang sabi Yung hate, obviously, parang pinapakitang opposite ng love. Tama ba? Pero yung hate na yan, hindi lang yung galit na galit ka. Hindi. Minsan yung galit yan, pinapakita ng wala ka lang pakialam. Ganon. Tingnan niyo, bakit ko sabi? Sa verse 17, but whoever the world's goods and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? Yung wala ka lang pakialam, yung nangangailangan ng tulong. Now, hindi ko sinasabing magpaloko tayo sa mga nagkukunwaring nangangailangan. No? Ang sinasabi ko lang, kasama mo. Kasi kaya dito, natetest mo, kasi magkakasama kayo sa small group. Kasama mo, nangangailangan. Sabi mo, hindi yung parang, pag-pray na lang natin, o kaya, hayaan mo siya, problema niya, lagi na lang nangangailangan yan. Walang ganun. If you can help, automatic, may initiative kang tumulong. Nasusundan po? Nasabi rito, kasabi niya, kung wala kang pakialam, parang hayaan mo lang sila. Apathy ang tawag doon. Hatred din yon. Ang tawag din doon ay murderer. Ilan na sa atin ang naging murderer? And praise God, we were forgiven. And God is telling us now, we do not belong to that group anymore. We belong to the life giver. Amen po? Kaya ito sabi niya, kaya little children, let us love with word or not love with word or with tongue, but in deed and truth. Now alam niyo po, tinatanong ko sa Lord, ang lalim pala niyan. Nyari, si Paul, ganito niya in-apply. Di ba? I'm telling you the truth. In Christ, I am not lying. Hindi ako nagsisinungaling. Sinasabi sa inyo katotohanan. At ang konsensya ko, nagte-testify sa akin sa banal na espiritu. Na malungkot ako at talagang walang tigil ang aking kalungkutan sa aking puso. Inaasahan ko na ako na lang sana ang masumpa o maimpyerno. Hiwalay kay Kristo, alang-alang lang sa mga kapatid ko, mga kababayan ko sa laman. Hindi kapatid sa Panginoon, sa laman. Sabi niya, yun ang mga Israelites na kung saan
kasama sila sa adoption sa Son, and the glory and the covenant and the giving of the law and the temple service and the promises. Sino ba itong mga Israelites na to? Simple lang, ito yung nagpapagulpi kay Paul, ito yung nambabato kay Paul, ito yung naninira kay Paul, at sabi ni Paul, sana ako na lang na-impyerno kaysa kayo. Yun ang aking nais mangyari. Ganun siya magmahal. Okay, baguhin natin. Ito yung taong habang nagdadrive ka, kinat ka. Sasabihin mo, ako na lang ma-impyerno, wag lang siya. Kaya? Ito yung siniraan ka sa opisina. Oh, yan, ganito yan. Ako na lang ma-impyerno, wag lang siya. And the Holy Spirit can testify. Ito yung asawa mo, dinaya ka. Masasabi mo, Lord, iligtas mo siya. Di bali na ma-impyerno ko. Di ba hindi naman talaga ganun? Sa totoo lang ito, ma-impyerno ka sana. Wala. Napakasama mo. Nakinat mo ako, mabangga ka. Ang layo, no? Ang layo nung how to express love. Kaya nung binabasa ko ito, naiiyak ako eh. Kasi yung katotohanan sa akin, kabaligtaran yan eh. Kaya nakita ko, natutulog. Tuluyan na saan ang tulog mo. sorry. Patawarin niyo ako, joke lang yun. Tulog ka na. Alam niyo, pero may mga pagkakataon na hindi ako ganun lagi, kaya nga kailangan ko si God eh. Naintindihan niyo po? Pero yun ang paalala ng Diyos sa atin. Ganyan ang uri ng pagmamahal na gusto niya ipasa natin sa iba. Kaya balik tayo. By this we know that we abide in Him and He in us because He has given us His Spirit. Kaya praise God! He did not leave us alone. Hindi mo kaya yan. Kaya binibigay ko yung banal na Espiritu ko to empower you to love others. Because we cannot love others unless God's power is in us. Nagkakaintindihan? And praise God, hindi niya tayo iniwan. Kaya we have seen and testified that the Father has sent the Son to be the Savior of the world. Nakita namin yan and pinapahayag namin yan. And whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in Him and He in God. And everyone who confesses that Jesus Christ is in Him, meaning He loves. Okay? Don't just confess Jesus is your Savior. Test yourself. Do you love? Hindi pa nakita mo yung kapatid, parang kumukulo na yung dugo mo. Minsan iba tayo. Kapag kapatid, galit tayo. Pagka ibang tao, okay lang. Minsan mas naniniwala pa tayo sa ibang tao sa sinasabi tungkol sa kapatid. Minsan kahit sa bahay na lang, sa labas, ang bait natin. Pagdating sa loob ng bahay, bruho tayo. Pagtay-tay na lang yung asawa. Kunyari, sa pagkain, hi, sweetheart, kain ka na. Pag may ibang tao, pag wala na, kain ka na. Maghugas pa ako ng plato, dalihan mo. Ano ba? No, wala. Hindi ganun ang nature ng love. Ito kahit saan ka, magmamahal ka dahil ang Espiritu Santo kasama natin. Amen? Pakisabi sa katabi mo, I love you brother, I love you sister. Di ba? Ayan. Kaya, tatalo na po ako. Kaya stay in God's love. Dito ka na manatili. Hindi natin kaya yan. On our own, we need to keep on meditating the love of Jesus. We need to keep on living according to the love of Jesus. Hindi natin kakayanin. Kaya ito yung napaka-importante. We have come to know and have believed the love which God has for us. God is love. And the one who abides in love abides in God. And God abides in Him. Nananatili kang mapagmahal dahil nananatili ka sa Diyos ng pag-ibig. Nananatili ang Diyos sa iyo. Nananatili ka sa Diyos kasi nananatili kang nagmamahal. At ang Diyos nananatili sa iyo. Ano sinasabi ni God? The presence of God, our abiding in God, is always manifested by our love. Hindi necessarily sa dami ng ating alam sa Bible. Minsan kung sino pa yung maraming alam sa Bible, parang mga Pariseyo. Pero hindi mapagmahal. Mas importante sa kanila yung Bible na hindi na naintindihan ano yung kalalangan ng tao. Kaya sabi ni Jesus, galit. Pag Sabat, ayaw nilang, sabi, papagalingin ng Lord yung may sakit dahil araw ng Sabat. Aba, magpapagaling siya, Sabat. Pag-isipan niyo buti, ano mas importante? Yung Sabat o gumaling yung tao? Kaya nga may Sabat para makapahinga tayo. Para sa tao yun. Ngayon, itong tao may sakit, nabuhay yun, nagwala yung sakit, then, natupad yung Sabat, makakapagpuri siya sa Diyos. Naunawaan po? Minsan nakakalimutan natin yun dahil sa larangan ng ating mga, kaya pinagtatalunan natin, damit. Bakit ganyan yan? Magdamit, nakikita yung pusod. Ano ka ba? Pasalamat ka na dumating siya. Di ba, malay mo, yan na lang ang damit, meron siya. Nalakihan na nga niya eh. Tapos kagalit ka pa. Di ba? Kung gusto mo, bigyan mo siya ng damit.
nakuha natin? Hanapin mo yung mga saya sa bahay, bigyan mo. Na hindi ka magalit, di ba? Yung iba naman, meron pa sabi, Pastor, bakit tinayaan yung mga naka-miniskirt? Alam nga naman, lahat na pupunta, ay, miniskirt yan. Di ba? Habaan mo yan. Kinalakihan na nga eh. Dahil hindi naman sila ganun kayaman. Hayaan mo na lang. Babaguhin din sila ng Diyos. Isang araw, magugulat ka. Nakabalot na yan. Parang suman. O, di ba? Kasi kinausap na ni God. At sa pagmamahal na pinakita natin na walang paghuhusga, nakikita nila, magbabago kami. So what does it mean to abide? Look at the words. Just as the Father has loved me, I also loved you. Abide in my love. Diba? Sabi si Jesus nagla-lecture ito para pakita ko lang sa inyo what it means. If you keep my commandments, you will abide in my love. Yun ang katotohanan. Sumusunod ka ba kay Jesus? Alam mo ba yung gusto ni Jesus? And sabi niya, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Kapag sabi mo, abide in His love, abide in God's love, then you listen carefully to His instruction. You listen to His voice. Makinig ka sa mga sinasabi sa'yo. Makinig sa instruction sa'yo. Kapag sabi ng Lord sa'yo, go and make disciples. Go and make disciples. Pag sinabi sa'yo ng Lord, meet in face, parang small group and in house to house. Gawin natin. Huwag natin pahirapan na sabi natin. Sundin lang natin sa sabi ng Diyos. Mag-submit ka sa asawa. Mahalin mo asawa mo. Gawin mo lang. Mahirap pero gawin mo lang. Sa biyaya ng Diyos, makikita mo, you're abiding in God's love. Amen? Kung nag-aaral ka, sabi ng Lord, give your best. Whatever you do it for the Lord. Gawin mo lang. Give your best. Lord, hindi marunong yung teacher ko magturo eh. Di ikaw magturo sa kanya. Ganun lang naman ang buhay. Di ba? Just do your best. Di ba? Then, sabi ka, balik tayo. Kaya by this, ang sarap. Love is perfected with us so that we have confidence in the day of judgment because He is, so also are within the world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear because fear involves punishment and the one who fears is not perfected in love. Kaya maraming mga Christians, they claim to be Christians, pero takot na takot sila. Hindi lang alam, Lord, pag namatay ako, saan ka pupunta? Perhaps you're not living in love. Because if you're living in love, nawawala yung takot mo dahil alam mo, God Himself is testifying to your spirit that you are His child. Okay ba yan? Pinapaalala ng Lord, ay anak kita, huwag kang matakot. You are more than conquerors because through Him who loved you. Di ba? Ang sarap na. Alam niyo ba yung confidence na to? I-share ko lang sa inyo Sa 1 John 5, ito sinabi ni Jesus, ni God, if we receive the testimony of man, ang patotoo ng Diyos ay mas nakila. Ang testimony ng Diyos ay ito. At itong kanyang pinapahayag tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang naniniwala sa anak ng Diyos ay meron pong patotoo sa kanyang sarili. At ang hindi naniniwala sa patotoo sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling. Dahil hindi siya naniniwala sa patotoo ng Diyos patungkol sa kanyang anak. Ano ba yung patotoo ng Diyos sa kanyang anak? Ito ang patotoo. Ang Diyos nagbibigay ng buhay na walang hanggan at itong buhay na to nasa kanyang anak. Ang sino mang may anak ng Diyos ay may buhay. Ang sino mang wala na anak ng Diyos, wala ring buhay. Itong lahat isinusulat ko sa inyo para malaman nyo na mga naniniwala sa pangalan ng Panginoon Jesucristo o anak ng Diyos, ay malaman mo na ikaw ay may eternal life. Kailan ka nun may eternal life? Nung panahong alam mo na si Jesus nasa sa iyo, naniwala ka sa kanyang patotoo. Pag di ka naniwala sa patotoo ng Diyos na si Jesus ang tanging paraan para may buhay na walang hanggan, ginagawa mo siyang sinungaling. Okay ba yan? O ngayon, kung meron ka na yan, ito pa yung confidence mo. Hindi ka na mahiyan lumapit sa Lord, mag-pray. Kung naniniwala ka sa buhay mo eternity, di lalo makakapaniwala ka that God is able to answer and save you in your present condition. Kaya this is the confidence which we have before Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Amen? Kaya last instruction, we love because He first loved us. Inulit-ulit, para lang maintindihan natin, ito yung assurance natin sa Diyos. If someone says, I love God and hates his brother, hindi niya pinapansin, wala siyang pakialam, at tuwing lalapit yung kapatid, nag-iinit ang kanyang ulo, sinungaling ka. Hindi yan totoo. For the one who does not love his brother, whom he has sinned, nakikita niya, cannot love God, whom he has not sinned. Kaya itong mga Pariseo, religious sila, no? They love God, sabi nila. Nung nakita na si Jesus, nagkatawang tao yung Diyos, galit sila, pinapakula sa krus.
Kaya kasinungalingan yon. Sabi niya, and this commandment we have from Him, that the one who loves God should love his brothers also. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Naunawaan po. Alam niyo sa buhay, and I will end with the testimony ng ating kapatid, si Kalin at ni Doreen. Sa buhay na ito, masusubok yan, pag-ibig na yan. And you'll know how God will work because God is real, God is true sa ating pagmamahal. Madalas sa pinakamalapit na tao sa atin because the person closest to you hurts you the most. At doon na challenge ang totoong pag-ibig. Let's call on Khalil and Doreen. In 2002, Khalil and I got married. We were blessed with 2 wonderful daughters. We were a small, young, and happy family, but slowly, flaws in our lives began to manifest and started to affect our marriage. I was not a submissive wife. Iniisip ko na mas magaling ako sa kanya. I was also focused on my career, and as a result, rose through the corporate ladder quickly, which required me to always work long hours. I was simply not fulfilling my role as a wife and mother. I was not taking care of my wife and was so full of pride. In my mind, she could handle herself. Parang kayang-kaya naman niya eh. I thought we were doing just fine, but eventually, I got tired of all the things that were happening in my life, and worst of all, I felt that Doreen did not care for me anymore. I thought I deserved so much more than what I was getting out of our marriage. I started going out drinking and partying with coworkers and friends, thinking na iyon ang magtatanggal ng stress ko. I sought comfort from anyone, and the next thing I knew, I was in an adulterous relationship. I spent less and less time in the house and more time at work with the other woman. I was unrepentant, believing na deserve ko namang sumaya. I became less involved with our children, almost to the point of abandoning my family. At naglalasing ako gabi-gabi. I got so angry when I found out Khalil was having an affair. I felt so betrayed and deceived. Gusto ko na siyang hiwalayan at umalis kasama ang mga anak namin. But this did not happen because my mother and mother-in-law stood in the gap for us, telling me to hang on and not leave him. My father and father-in-law were also praying hard for us. I grudgingly obeyed our parents. Months later, in the Holy Week of 2012, I had no choice but to stay home kasi wala naman akong ibang pupuntahan. Our older daughter stayed in my room all day, talking and playing with me. That was the first time I came to my senses about what I had done to my family. Eventually, I asked Doreen that we reconcile for the sake of our children. But there was still no repentance on my part at hindi rin talaga ako nagbago. I still went out drinking and worse, I was still involved with the other woman. And I still harbored anger and bitterness against Doreen. This went on for another few months. Akala ko okay na kami. But I got furiously angry at Khalil when I found out that the affair was still ongoing. That was a significant turning point for me. I spent the whole night asking myself, why was I doing these things to hurt my wife and children? It was then that I repented and prayed to God for forgiveness. The next day, I sent a text message to Doreen, begging her to forgive me, telling her that I loved her and I will completely cut off ties with the other woman, and so I did. Ito na yung simula ng tunay na reconciliation. Not long after, we decided to intentionally attend the CCF worship services as a family and really learn about God's Word. Each Sunday, it seemed that the Lord was speaking to me directly, dealing with my pride and my sense of entitlement. God started to convict me and slowly worked in my life. Na-experience ko ang dakilang pag-ibig niya sa akin. Isang hamak na makasalanan. At dahil doon, ako ay nagrepent at nag-surrender sa Diyos ng buong buo.
The Lord was also slowly healing my wounds and hurts the more I listened to His word every Sunday. I felt God embracing me and filling me with His love. Eventually, we both felt that we needed to grow deeper in our spiritual lives. Kaya sumali kami ng discipleship group. The topic of our first meeting was about God's great love for us, sacrificing His Son to die for our sins, and that we need to repent and surrender our lives to Him, asking Jesus to become the Lord and Savior of our lives. Hindi bago ang topic na yon sa amin. But somehow, Doreen and I were crying in the car on the way home after our first D-group meeting. We reaffirmed our allegiance to Christ that day and made Him the Lord of our lives once again. Sa D-group ko na-realize that I was a sinner saved by grace. Who was I not to give mercy and love when I myself have been a recipient of God's love? Who was I to be unforgiving when I myself was forgiven by Jesus Christ for all the things I have done wrong against Him? When God made me realize His mercy, forgiveness, and love to me, I felt God's peace and fully forgave my husband. I also asked for His forgiveness for disrespecting Him and not taking care of Him. I also fully forgave Doreen, but the love and forgiveness in our family did not stop there. When our older daughter arrived home after attending an Elevate True Life retreat, she excitedly told us how God had moved in her life. Then, she paused, and in tears, she said, "Dad, I'd like to tell you that I completely forgive you." Tinamaan ako ng husto sa sinabi niya and responded while crying, "Thank you so much, anak." Our relationship has been restored and rebuilt beyond our imagination. We were able to attend a True Life retreat and decided to be baptized to publicly declare our faith in Jesus Christ. In God's perfect time, the baptism also happened nung 13th wedding anniversary namin. Eventually, God impressed upon my heart to give up my job and become a full-time wife and mother so I can take care of my family the best I can. We are amazed by God's love for us that not only has He mended our relationship so well, He has even called us to serve together again in ministry. I serve in Exalt, our worship ministry, while Doreen serves in live production. Together, Doreen and I disciple our children, Kiana and Belay, and we also lead a D group where we share the love of Christ with one another. And now, we are here sharing you God's story of love and forgiveness in our lives. Hindi namin magagawa ito on our own. This is only by God's love. And so we give Him all glory and praise. Amen. Praise God. Kasama ko pong pumasok si Ariel at si Maribel Carandang. Sila po yung mga D-group leaders po nila Khalil at ni Doreen. Now, ano napansin niyo? Ano yung memory verse natin? 1 John 4:19, we love because He first loved us. Alam mo, napaka-importante yun. Yun po yung kanilang kwento. Yun yung kwentong pinag-uusapan natin, that unless God loved us and we realized how much He loved us, unang-una, hindi natin gugustuhin kilalanin pa ang Diyos at sundin ng Diyos. At hindi natin kailanman magagawang magpatawad at humingi ng tawad. Nakuha niyo po? Kaya bago ko sila ipag-pray, kaya binigay sa amin yung small groups, no? Kasi doon natin talaga ma-exercise yun. Bago natin sabay-sabay ko pag-pray ko na rin kayo and we will pray for them. Okay tayo? Okay, sige po. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, sa lahat kami nagpapasalamat sa buhay ni Khalil at ni Doreen. Thank you, Father God, for your story in their lives. Thank you, Lord, sa pagpapakita niyo sa amin ng isang buhay na katotohanan kung paano ang pag-ibig ninyo nakakapag-ayos ng buhay ng isang pamilya, ng buhay ng isang tao, at nakakaapekto sa marami. Salamat din, Panginoon, sa buhay nila Ariel at nila Maribel. Thank you for using them to help Khalil and Doreen, Father God, to grow in the relationship with you at ganun din sa relationship na sa isa't isa. Kaya't naman, Panginoon Diyos, hiningi naming pagpalain niyo sila. Ingatan niyo sila
nang hindi sila mahulog sa anumang patibong na ginagawa at ilalagay ng espiritu ng kadiliman. I pray to always cover them with your grace and to faithfully walk with your love and to abide in you, O God, dahil yun ang totoong pagmamahal. Kahit naman sa oras na ito, hinihingi ko po, O Diyos, kausapin niyo rin ang bawat isa nasa silid na to. With every family we represent. Kaya naman hinahamon ko ang bawat isa, mga kapatid. As we close in prayer, I pray, kung merong mga bagay sa puso mo na bumabagabag dahil alam mong hindi totoong pag-ibig ang madalas nating napapakita, kundi mga mapag-imbabaw na pagmamahal, be humble enough and honest enough to say, God, since you are love, take over my life. Help me to fully understand. Tulungan mong lubusan kong maintindihan ang sakripisyo ni Jesus Christ, maging ang sakripisyo niyong ibigay ang iyong anak na si Jesus para lang makasama kami sa kawalang hanggan. Panginoon, maawa kay sa amin dahil mahina po kami. Kahit Panginoon, kami nagpapasakop sa inyo. Kapatid ko, ikaw yung kinakausap ng Diyos. Pwede ba pakitaas mo lang kamay mo? Lord, kailangan ko po kayo. Yes, yes, yes. Huwag kang mahiya. Yes, yes, Lord, tulungan niyo po ako. Kaya para masabi ko rin sa anak ko, mahal ko siya. Para masabi ko sa asawa ko, mahal ko siya. At hindi lang masabi ko, di maipakita kong mahal ko sila. Alam ko hindi ko to kaya kung wala kayo because love is from you. Kapatid, kung inaamin mo rin yan, taas mo rin kamay mo sa Panginoong Diyos. Huwag kang mahiya. It's between you and the Lord. Yes, yes, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And for those who raise their hands, sabi mo sa Panginoong Isus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang pag-ibig mo, ang kapahayagan ng pagmamahal mo sa akin. Kaya naman, Panginoon, kinikilala ko na wala akong kakayanan nito. Kaya nagpapasakop ako sa inyo at nagpapasalamat na pinatawad mo ako at niligtas mo ako dahil kay Jesus. Hindi dahil sa aking sariling gawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At salamat din na kami makapagmamahal dahil pinangako niyo ang banal mong Espiritu na siyang magbibigay sa amin ng kapangyarihang magmahal. Salamat po aming Panginoon at makita ito, higit sa lahat sa aming pamilya at maging sa mga kapatiran namin dito. Lalo-lalo na Panginoon, hihatid mo kami sa small group kung saan may papahayag namin ang pag-ibig ninyo na makakapag-ambag kami sa buhay ng ibang tao. At gamitin nyo rin kami na ipahayag ang pag-ibig nyo sa ibang taong aming makakasalimuha nang sila'y matulungan naming maging alagad ninyo at tunay na lumakad ayon sa iyong kalooban. Salamat po aming Panginoon Diyos sa araw na ito. And I pray for every family we represent. I pray, Father God, to always bless us, Father God, with your incomparable love. Bless us with the love that comes from you. At salamat, Panginoon, that this church will exemplify, Father God, the love of Jesus that people will know that we belong to you and we are your followers because we love one another. Thank you, God. We give you all praise and glory. May your blessing be upon all of us. In the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jimmy Opleda mula sa Next Gen Kids Church Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw, Jimmy. Para po sa ating unang tanong, paano natin maipakikita ang pag-ibig ng Diyos sa mga oras ng pag-aaway o hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng magulang at anak? Nako, yan ay isa sa pinakamahirap gawin. Kasi lalo kung ikaw yung magulang. Kung ikaw anak, siyempre, sumasagot-sagot ka pa di ba? Pero pag ikaw ay magulang at feeling mo na di-disrespect ka, daling magalit. Kaya ito ang importante. Sabi ng Lord, fathers, unang-una, do not provoke your children to anger. At sabi gano'n, bring them to the instruction and discipline of the Lord. So ano ibig sabihin nun? Para pag may away na gano'n, ikaw muna mag-exemplify ng control, in discipline. Na huwag kang basta sasabat, learn to listen well bago ka sumagot. At kung away na magkapat-anak, kung ikaw yung may kasalanan, be humble enough to admit na nagkamali ka.
At yun nga, napaka-importante yung one teacher at a time. Ano ibig sabihin nun? Kapag nagsabi ka at nagsabi yung anak mo ng reklamo, makinig ka lang muna. Huwag mo sabatan ng sasabihin, ikaw nga eh. Di ba? Ikaw nga eh. Pinapatulan mo pa. Hintay mo lang. Makinig ka lang muna. Then, ask for forgiveness for his or her reality. Pag sinabi niya, wala kang oras sa akin, huwag mo sabihin, hindi totoo yan. Walang ganon. Kasi realidad niya yun eh. So you ask for forgiveness for that reality. Ngayon, kung ikaw naman yung anak, diba? Give respect to your parents. Honor your parents, diba? Importante yun. Maaring hindi ka lang naintindihan, pero ganun pa rin yung paggalang. Huwag mo silang sisigawan, huwag ka lang parang magdadabog, kasi hindi naman nila alam yung pinagdadaanan mo eh. Then be honest to tell them anong pinagdadaan mo in a very nice way and gentle way. Now, hindi yan madali. Unless you allow God to move in your heart. Talagang kaya, before doing anything, you better pray. Kahit nga mag-anak, gusto mag-usap, mag-pray muna kayong dalawa para si Lord ang naging sentro ng usapan at siyang maging sentro ng mga sa iyong pag-aayos ng iyong pagkakamali at yung pag-aaway, no? Kaya importante 'yan. Praise God po for that, Pastor Bong. For our second question po, paano mo maipapakita ang pagmamahal ng Diyos sa iyong mga kasamahan sa trabaho, lalo na sa mga oras ng pagsubok at hindi pagkakasundo? Ang ganda niyan, ano? So, unang sabi ng Bible, blessed are the peacemaker, for they shall be called children of God. Now, bakit importante yon? Tayo as Christians, tayo yung daan ng kapayapaan. Kapag may di pagkakasundo, huwag tayong papasok na may kampihan. Okay? Pakinggan mo ng mabuti ang parehong sides and go to what is true. Na huwag tayong sawsaw at maggagatong kung sino man ang feeling mong mas tama. Huwag mong gagatungan. Show both how to help both to see yung context ng mga nangyayari. Sabi nga nila, it takes two to tango. No? Minsan, yung pagkakamali, pareho meron eh. Pareho may mali, pareho may tama. Kaya, lahat may tama. So, importante mong tingnan ng pabuti yon. Ngayon, paano naman yung pagmamahal pag may pagsubok? Be willing to be the channel of God's blessing. Kung may mga ngailangan sa katrabaho mo, be willing talagang to sacrifice. Na makita nila talagang ang Diyos mo nagmamahal sa kanila. Nang sabihin mo, kulang din ako eh. Then, that's where the faith comes in. You ask God for help. You ask God for provision para sa ganun makita nila that your God is real and God's love is also true para sa kanila. Para po sa ating pangatlong tanong, madaling maalala ang Diyos sa panahon ng paghihirap at pighati. Pero sa panahon ng kasaganahan, madali rin para sa atin makalimot sa Kanya. Paano tayo mananatili sa pagmamahal ng Diyos sa hirap at ginhawa? Napakagandang tanong yan. Yan ay totoong-totoo sa lahat ng tao. Kaya naman ang sabi ng Panginoon Diyos, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you will be careful to do everything written in it. Your ways will become prosperous and you will have good success. Now, bakit ko kinote yun si Joshua chapter 1 verse 8? Kasi, ano man pangyayari, lagi you meditate on God's love. You meditate on His Word. You meditate on Jesus because He is the very Word of God. So, lagi mo, araw-araw yan, hanggang gabi, minimeditate mo yun, nang hindi ka makalimot that whatever you have, whatever blessings you are enjoying, galing sa Diyos. Para hindi lang para sa you to enjoy, but for you to share. Kaya, blessed to bless. Maraming salamat, Pastor Bong, sa inyong mga kasagutan. Pero bago po tayo magtapos, make sure to catch the latest episode from CCF On Air titled Love Situationships and The Lulus. Ito ay isang espesyal na episode para sa buwan ng pag-ibig kung saan matutulungan kayong malaman kung ano nga ba ang kahulugan ng tunay na pag-ibig, ano ang hindi, at lahat ng patungkol dito. Watch it on CCF Main YouTube channel or at CCF On Air Spotify account. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!